Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Isang pagkakataon na naman po ang ibinigay sa atin ng Lord upang tayo po ay makapakinig at tayo po ay matuto ng kanyang mga salita. Samahan niyo po ako muli sa oras po na ito upang alamin po natin ang mga kalooban ng Panginoon at ang mga katuruan sa likod po ng mga talinghaga na patuloy po nating tinitema sa bawat linggong dumarating. At sa oras po na ito, ating pong tatalakayin ang patungkol po sa isa na namang talinghaga na may koneksyon sa talinghaga ng nawawalang tupa. Ang pamagat po ng ating mensahe sa oras po na ito ay The Shepherd of Salvation. Pakinggan po natin ang sinasabi po rito sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga pariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbulong-bulungan na nangagsasabi, tinatanggap ng tao ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, alin tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat at natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangan magsipagsisi. Pagbalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Pag-usapan po natin to mga kapatid na talinghaga patungkol po sa nawalang tupa o naligaw na tupa. At naniniwala po kung napakaraming beses na po natin itong napakinggan, especially po doon sa mga kapatid natin na matatagal na sa pananampalataya. Pero tingnan po natin, samahan niyo po ako at usisain natin kung ano po yung nais ipakita ng Diyos dito po sa talinghagang ito. Una sa lahat po mga kapatid, dapat po natin itanong, bakit tupa? Sa dami-dami naman pong hayop na pwede pong gamitin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang talinghaga, bakit po tupa ang kanyang ginamit po na hayop dito sa talinghagang ito? Naalala nyo po yung sa Matthew chapter 25, sa verses 31 hanggang 46. Naalala nyo po yun, yung patungkol po doon sa tupa at sa kambing. Ang tupa po kasi mga kapatid sa Biblia ay nagre-representa ng mga pinili ng Diyos. Ano po? Kung yung kambing na ilalagay niya po, sabi nga doon sa Matthew chapter 25, ilalagay niya sa kanyang left at yung mga tupa sa kanyang right ay nagre-representa po ito ng mga ligtas at hindi ligtas. Kaya po dito sa talinghagang ito ay makikita po natin ginamit na naman ni Christ yung talinghaga na kung saan yung tupa ay sumisimbolo sa kanyang pinili or yung mga tinawag niya po. Ngayon, alam ko po hindi tayo masyadong nakaka-relate sa tupa dahil lang mas marami po dyan sa Pilipinas ay kambing. Samahan niyo po ako, ano po ba, tingnan natin, ano po ba yung tupa? Bakit hinahambing yung mga Kristiyano sa tupa? Alam niyo po, kung pag-aaralan natin ang tupa, ang ugali po ng tupa, meron po tayong tatlong makikitang ugali po nila. Number 1, sila po ay maamo at masunurin.
Ang mga tupa po mga kapatid, meron po silang nature na sila po ay maamo at sila po ay masunurin. Meron po silang tinatawag po na flocking instinct, na kung saan ibig sabihin po ng flocking instinct, hindi po sila mabubuhay ng hiwa-hiwalay po sila. Lagi po silang magkakagrupo, lagi po silang magkakasama, at yun daw po ay instinct ng mga tupa. Kahit napakarami pong uri ng tupa sa mundo. Sa katunayan po kasi may humigit kumulang ayon sa akin pong nakita at na research, na may mga humigit kumulang po na 1,000 breeds ang mga tupa. Pero bagamat napakarami po nilang breeds o yung uri ng kanilang lahi, ano po, ay sabi nga, nandun pa rin yung nature nila na hindi sila mabubuhay nang wala silang kasama. Ayan. Maamo at masunurin, at yung sabi nga, nature po nila ay gusto nilang lagi silang may kasamang sa isang kawan o yung tinatawag na flock. Pangalawa, sila po ay harmless o hindi makakapanira, hindi makakapanakit. Hindi katulad ng mga tigre, ng mga leon, na makita mo pala yung tigre, kakabahan ka na, di ba po? O yung mga malalaking unggoy, yung mga babon, di ba? Hindi ka pwede basta-basta lumapit sa mga yan. Pero ang tupa, mga kapatid, hindi po yan predator. Talagang, ano po yan, mababait, maaamo, sabi nga, mga harmless. Kaya kahit bata, humawak sa tupa, hindi matatakot yung bata. At pangatlo, ang isa po na karakteristik pa ng tupa ay sila po ay matatalino. Paano natin po nasabing matatalino sila? Kasi po, sabi po ng mga eksperto ng tupa, ay ang mga tupa po pala ay na-remember nila o na-memorize po nila yung tinig ng kanilang pastol o nung kanilang tagapangalaga. At hindi lamang po yun. Kilala po nila yung nakikilala nila sa muka, yung tao na nag-aalaga sa kanila. At gayon din, yung mga boses ng kanilang mga anak, halimbawa, sa isang kawan, di ba? Ang daming tupa, magkakamukha halos. Pero yung mga magulang na tupa, alam nila through sounds of their lambs. Yung lambs kasi yung mga malilit pa na tupa yan ay kilala nila kung sino yung sa kanila at kung sino yung hindi. Kaya makikita natin dito mga kapatid na matalino ang mga tupa pagdating po sa mga ganon na pagre-recognize ng sound, pagre-recognize ng mukha. Kaya po hindi basta-basta papastulan ng tupa ang mga tupa ng ibang pastol. Kasi makikilala nila yung boses nung nagpapastol sa kanila at yung mukha nung nagpapastol sa kanila. Kaya hindi sila basta-basta sabi nga madadaya. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, ito naman po yung pangalawang tanong. Kasi ngayon, puro tanong po tayo sa message po natin na ito. At para maunawaan po natin, kailangan magtanong po tayo. Ang sabi po rito, sino ba ang mga nawawalang tupa? Kung ihahambing po natin ito sa ating mga tao, ito po ba ay tumutukoy sa lahat ng tao? Ito po bang mga sinasabi po din, ito po bang lost sheep na to na sinabi po ni Christ dito sa kanyang talinghaga? Ito po ba ay nagre-representa sa lahat ng tao? Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Alam niyo po sa aklat ni Pedro, sa unang Pedro, talatang 2, versikulo 25, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pedro. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sa kanyang sulat mga kapatid ay nabanggit niya po na tayo daw po ay katulad ng mga tupa na naligaw, nangaliligaw.
Subalit nung nakilala po natin si Kristo na siya pong ating pastor at obispo, ay tayo po ay nakakita ng tamang daan. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang kinakausap po dito ni Pedro ay hindi po lahat ng tao sa mundo. Ang kausap po ni Pedro dito ay yung mga Kristiyano, yung mga hinirang. Sa katunayan, tingnan po natin sa unang Pedro, talatang 1, versikulo 1, ang sabi rito, si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang, ayan, tingnan niyo po yung salitang sa mga hinirang. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng tao tinutukoy yung pagiging lost sheep. Pero tingnan po natin, sabi dito, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ayan. Pwede rin naman siguro po nating masabi na lahat ng tao ay nawawala o naliligaw. Tama naman po rin yun eh. Kasi napakarami naman talagang taong naliligaw. Especially sa panahon po natin ngayon. Pero para sa akin po kasi may dalawang uri ng taong ligaw. Yung ligaw na hindi naman sila willing maghanap talaga ng totoo. Gusto nila maging permanente na silang ligaw. At yung pangalawang uri ng ligaw, yung ligaw na hindi naman talaga nila willing na maligaw. Talagang naghahanap din naman sila ng katotohanan. Subalit nga lang, in many reasons, naliligaw po sila ng landas. At yun po, yung mamaya, pag-uusapan natin kung ano po ba tayo doon sa dalawang iyon. Ngayon, dito po sa aklat ni Juan, sa Kapitulo 10, talatang 16, ang sabi po dito ni Kristo, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So yung sinasabi po pala dito ni Christ na nagre-represent ng lost sheep o naliligaw na tupa, ito po pala din yung mga tupa na sinasabi po ni Christ dito sa aklat ni Juan, Kapitulo 10, na mga tupa na wala pa sa kulungan niya. In other words, mga kapatid, ito po yung mga tao na kinakailangan nating hanapin. Kasi tayo po, nahanap na tayo ng Diyos. Tayo naman po, hanapin din po natin yung mga pinapahanap ng Panginoon sa atin na mga tupa niya upang sa gayon makasama po natin sa iisang kawan. Upang maging bahagi po ng kawan ng Diyos. Kaya yun po yung pangalawang meaning ng lost sheep. Pangatlo, ito po yung mga tao na hindi pa inabutan ng salita ng Diyos. Ito po yung mga tao na nakagisnan po nila ay yung mga tradisyong aral o yung mga salit-saling aral na nakalakihan po nila. Hindi pa talaga sila nakapakinig ng totoong aral. At napakarami po na taong ganito sa panahon natin ngayon. Na lumaki po silang Katoliko, Mormon, diba? Kung ano-anong mga reliyon na hindi naman nakabatay sa Biblia ang kanilang pananampalataya. Kahit minsan nakabatay, pero may mga makikita pa rin tayong gawa-gawang mga turo. Kaya yun po yung hanapin natin at tulungan po natin silang makita nila ang katotohanan, makita po nila kung ano talaga yung daan patungo po kay Jesucristo na ating Panginoon. Sa oras po na ito mga kapatid, bibigyan ko po tayo ng tatlong mahalagang katanungan na kung saan para po ma-reflect po natin ang ating sarili dito po sa talinghaga na pinag-aaralan po natin. Magkaroon po tayo ng tatlong katanungan. Number 1 na katanungan, at itanong po natin to sa ating sarili. Am I lost? Ako ba ay nawawala?
Nasubukan nyo na po ba mga kapatid na pumunta po kayo sa isang lugar at yung lugar po na yun hindi pa kayo pamilyar? At yung gusto nyo pong puntahan na lugar, hindi nyo po mahanap-hanap. At kung saan-saan na kayo napunta na eskinita, kung saan-saan na kayo napunta na barangay, na bahay, at tanong kayo ng tanong kung saan talaga yung eksaktong lugar na pupuntahan nyo. Siguro naman po lahat tayo nasubukan na pong naligaw. Wala pa siguro po ditong hindi nasubukang maligaw. Lalo na pag mahilig po tayong magbiyahe, mahilig po tayong pumunta sa mga iba't ibang lugar. Katulad ko po, napakahilig ko pong mag-drive. Napakahilig ko pong pumunta sa mga iba't ibang lugar para ma-experience po yon. Kung nasubukan nyo na pong maligaw, ay mauunawaan nyo po itong pinag-uusapan po natin. Ngayon, ang tanong natin, how do I know? Itanong po natin doon sa sarili natin. Huwag doon sa katabi po natin. How do I know if I'm still lost or not? Paano ko nalalaman kung ako ba ay naliligaw pa rin o hindi na? Ang sabi ko po rito, you cannot know if you are lost, if you are not willing to admit that you are. Yung mga taong naliligaw, mga kapatid, karamihan kasi sa mga yan, hindi po nila ma-admit sa sarili nila na naliligaw sila. Bagamat minsan, ang mga tao, alam nilang naliligaw sila, alam nila na hindi tama yung dinadaanan nilang daan, pero hindi nila ma-admit, hindi nila maisuko yung sarili nila sa katotohanan ng Panginoon. Hindi nila masabi sa sarili nila na oo nga akong naliligaw. Yun po yung problema sa atin sa panahon natin ngayon. Napakaraming taong naliligaw pero hindi po nila kayang aminin sa kanilang sarili na sila po ay naliligaw. At pag ganun po tayo, kailanman hindi po tayo matatagpuan ng Panginoon at hindi tayo makakatagpo ng tamang daan ng Panginoon. Pangalawa, is being lost really bad? Ang pagiging ligaw, ang pagiging ligaw po ba natin ay masama? At kung ito po ay masama, gaano po ito kasama? Alam niyo po, isa po ang main purpose ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit po siya dito bumaba sa lupa ay upang tayo po ay iligtas at tayo po ay turuan sa tamang landas. Ang sabi po rito sa Lucas 19 talatang 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa English po sabi rito, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Kasi po tayo hindi natin kayang tulungan yung sarili natin. Lahat po tayo lost eh. Yung yung ligaw ba, kaya niyang tulungan yung kapwa niya naliligaw? Hindi. Pareho nga kayong ligaw eh. Parang yung bulag, diba? Yung bulag, kaya yung kapwa bulag. Ang sabi ng Panginoon, pareho kayo mahuhulog sa hukay. Kaya kung tayo po, aasahan natin yung sarili natin lang, yung sarili lang nating kakayanan, sarili nating karunungan, para gumawa ng sarili nating kaligtasan, hindi po mangyayari yun. At hindi po tayo magtatagumpay. Kailangan po natin ng isang gabay, isang patnubay na mag-aalis po sa atin sa pagkaligaw. Ang problema po, yung iba, mas gusto po nilang naliligaw sila. Kasi akala nila hindi naman masyadong masama siguro maging ligaw. It is not so bad, ang sabi nila. Pero kung babasahin po natin ang Biblia, mga kapatid, kung pag-uusapan natin ang Biblia, sa ikalawang Tesalonica 1, talatang 9, ang sabi rito, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang
mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pag tayo po naligaw, at yung pagkaligaw natin, inabutan na po tayo ng kamatayan, delikado po tayo. Kasi po yung nag-aantay sa ating kaparusahan, ang sabi po rito ni Paul sa mga taga Tesalonica, walang hanggan po yun, yung kapahamakan na yun. Walang hanggan po yun na kaparusahan. Hindi po yun nag-i-expire. Baka iniisip po ng iba sa atin na pag na-impyerno ka, 1 year ka lang sa impyerno, okay ka na. Hindi po ganun. Buti pa nga yung mga convict na nabibalanggo eh. Pag halimbawa, sinabi ng judge, ano ka, 100 years ka sa kulungan. Eh kung halimbawa, pinalad yung bilanggo na buhay pa hanggang 100 plus years, di makakalabas pa siya ng kulungan na buhay. Pero po ang impyerno, mga kapatid, walang hangganan yan. Eternal, mga kapatid. Kaya kung tayo po, sa ikli ng buhay natin dito sa lupa, hahayaan natin tayo ligaw, sa kaaba-aba na po sa atin. Tayo na po ang pinakakawawa. Kaya wag po tayong papayag na bago tayo mamatay, hindi natin makilala ang ating Panginoon. Hindi po natin mabasa yung Biblia. Hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Wag po tayong bumaya sa mga tao na wala silang pakialam sa buhay nila sa susunod na buhay pagkatapos po dito sa mundo. Aliwaliwanag naman po sa Biblia na ang Panginoon, pag hinahanap po natin, nahahanap naman po eh. Ang problema lang po natin, hindi tayo marunong maghanap. Hindi po tayo willing maghanap. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 7, verse 7 to 8, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Today is the day, mga kapatid, para hanapin natin ang Lord sa buhay natin. Sa mga hindi pa nakakatanggap sa Lord, today is the day para hanapin niyo po ang Panginoon sa inyong buhay. Dahil hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon sa buhay na ito. Napakaikli po ng buhay, mga kapatid. Yung iba nga lang hindi naman ang lakas-lakas ng katawan. Tapos mamamalaya na lang ng mga kasama niya o mga kakilala niya na patay na. Diba? At I'm sure, alam niyo po yung sinasabi ko, marami na siguro tayo nakitang mga ganyang mga pagkakataon. Kasi maliwanag po sa Biblia, ang impyerno po, hindi lang po ito kathang-isip. Hindi po ito kwentong kutsero o kwentong barbero. Sabi nga, hindi po ito gawa-gawa lang, kundi ito po totoo. At kung paano ang langit ay totoo, ganun din po ang impyerno totoo. Kung naniniwala ka na may langit, maniwala ka rin na may impyerno. Ang sabi po rito sa Pahayag 20, 14 hanggang 15, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy, at ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy, at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Tanungin po natin yung sarili natin. Am I lost? Ako ba ay nawawala? O baka naman hindi ka nawawala, nagtatago ka lang. Gusto mo lang talagang magtago sa Diyos. Alam niyo po, sa Biblia, mayroon pong dalawang prominente o kilala na mga individual na nagtago sa Diyos. Sinubukan nilang magtago sa Diyos. Nakakala nila pag nagtago sila sa Diyos, hindi na sila makikita ng Diyos. Unang-una, yung mag-asawa, si Eva at si Adan, noong panahon po ng unang paglikha ng Panginoon. Nung nalaman po nilang sila ay hubad, nagtago po sila doon sa mga puno, sa mga dahon. Pero akala nila nakatago sila, pero nakita pa rin sila ng Panginoon. At pangalawang tao na nag-try na magtago sa Lord ay si Propeta Jonas. Napag-usapan po natin yan ng mga nakaraang linggo na tumakbo po siya, no? At papunta na yung barko niya papuntang Tarsis. Ayan.
Alam niyo po, wala pong makakapagtago sa Diyos. Kahit magukay ka man ng magukay ng napakalalim, bumili ka man ng submarine at pumunta ka dun sa pinakamalalim na bahagi ng Marianas Trench, sabi nga, yung pinakamalalim na part ng dagat, ay makikita ka pa rin ng Panginoon. Kahit nga siguro magtago tayo sa inner core ng mundo, makikita pa rin tayo ng Lord. Kaya wala pong makakapagtago at walang makakapaglihim sa Diyos. Kaya ito rin po ang dahilan kung bakit dapat lalo tayong magtiwala sa Diyos. Dahil wala po tayong maitatago sa Panginoon. Pangalawang tanong, mga kapatid. Kanina ang unang tanong, am I lost? Pangalawang tanong, itanong po natin sa sarili natin, am I found? Ako ba'y nakita na? Marami kasi mga tao ngayon sa panahon, mga kapatid, na akala po nila hindi po tayo kilala ng Diyos. Akala nila hindi po tayo nakikita ng Diyos. Kaya lagi nilang tinatanong, ako ba talaga ay kilala ng Diyos? Ako ba talaga ay alam ng Diyos? Sa Diyos ba nabubuhay ba ako? Yun yung mga tanong ng mga tao, mga kapatid. Pero sa katunayan, dahil wala sila pong alam sa Biblia, ay hindi po nila maisip po yun. Pero tayong mga nakakapag-aral ng salita ng Diyos, maliwanag po sa Biblia na kilalang kilala po tayo ng Diyos. Sa katunayan, mas kilala pa nga tayo ng Diyos kaysa sa sarili natin. Hindi pa, sabi nga rito sa awit, Kapitulo 139, verses 1 hanggang 4, pakinggan mo niya ang sinasabi rito. O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Tingnan niyo po, mga kapatid. At liwa-liwanag po sinasabi ni Haring David dito, mga kapatid, na yung salita nga natin, hindi pa natin nasasabi, alam na ng Lord. Alam na ng Panginoon. Kaya nga pati sa pananalangin, dapat hindi tayo magpakahaba-haba, magpapaulit-ulit. Ang sabi ng Lord, ang sabi ng Panginoon, hindi nyo pa sinasabi sa panalangin nyo, alam na ng Ama nyong nasa langit kung ano yung mga pangangailangan nyo. Di ba po, naalala nyo yung turo ng Panginoong Jesucristo patungkol sa pananalangin. Kaya, maliwanag po, mga kapatid, na tayo po kilala ng Diyos. Mas kilala pa tayo ng Diyos kaysa sa sarili natin. Akala natin, kilala na natin yung sarili natin. Mas kilala tayo ng Diyos. Sa katunayan, mga kapatid, hindi pa tayo pinapanganak, kilala na tayo ng Diyos. Ang sabi po rito sa Jeremias 1:5, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Itong time na to, kasi sinasabi ng Diyos kay propeta Jeremias, bago ka pa pinanganak, pinili na kitang maging propeta. Tingnan niyo po yan, kung gaano katalino, gaano karunong ang Panginoon, na hindi pa tayo nabubuo sa bahay bata ng ating magulang, ng ating nanay, kilala na tayo ng Lord. Ngayon, ang pangalawang tanong, kung tayo po ay nakita na, if we are found, who found us? Sino pong nakakita sa atin? Ito po ba si Kristo? O ibang mga religious leader? Napakaraming tao ngayon sa panahon natin ngayon ay ang hilig po nilang kumanta nung kantang Amazing Grace, di ba po? May iba-iba pang mga version ng Amazing Grace. Pero, ang nakakalungkot, ang sabi ko nga po rito, they don't really know what the grace of God. They know how to sing Amazing Grace, but they don't really know who is the grace of God and what is the grace of God. Kasi nakikitrending lang po.
nakikisabay lang sa mga trend, nakikisabay lang sa mga kaibigan na lang kumakanta nun. Pero hindi talaga inuunawa kung ano po yung sinasabi ng Biblia ng katotohanan ng Diyos patungkol po sa biyaya ng Diyos, na kung saan walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Ang sabi nga po rito sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Tayo po, para tayo before si Christ dumating dito sa lupa, ay inihalin tulad tayo ng Panginoon sa parang mga tupang ligaw. Kaya salamat sa Diyos na binigyan niya yung kanyang bugtong na anak, na ang ating Panginoong Jesucristo, na ating pong dakilang pastor, na siya pong naglilid po sa atin, na siya pong nagturo sa atin ng tamang daan para po yun ang ating lakaran. Tanongin po natin ang ating sarili sa bagay na ito. How do I know if I'm really found? Paano ko masasabi sa sarili ko na talagang ako'y natagpuan na ng Diyos? Alam niyo po, yung aking anak, meron po siyang paboritong laro, yung hide and seek. Ano po? Alam naman siguro natin yun sa Tagalog, tagu-taguan. Yan sa Pilipinas, mga nilalaro ng mga bata. Kami po ng aking anak dito sa bahay, pag may time po ako ay ginagawa po namin yon, at magbibilang po siya ng 1 to 10 at ako naman magtatago. Ganun din sa kanya pag ako na po ang magbibilang. Alam niyo po, ang point ko po rito, mga kapatid, malalaman mo na nakita ka nung naghahanap kapag nakita mo siya na nakita ka niya na. Medyo nakakalito, baka nalilito na po kayo sa sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang po dito, you will know, ang sabi ko po dito sa English, that you are being found if you see and hear your finder. Yung finder, yung naghahanap sa'yo, pag nakita mo siya, na nakita ka na niya, doon mo na malalaman na nahuli ka na. Diba? Nakita ka na eh. Ganun din po tayo sa Panginoon. Malalaman po natin na tayo po ay nakita na ng Diyos kapag nakikilala natin ang kanyang tinig, naririnig po natin ang kanyang boses sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakikita po natin siya sa buhay natin. Nararamdaman po natin yung Holy Spirit sa buhay natin. Yun po yung indication na tayo po ay nakita ng Diyos. Pero yung mga tao na sinasabi po nila na nakita na daw sila ng Diyos, pero hindi naman nagre-reflect ang Diyos sa buhay nila, hindi po yun natagpuan ng Diyos. Baka ibang Diyos yung nakatagpo sa kanila. Kasi po, maliwanag dito sa aklat po ni Juan, na sabi niya, yung mga tupa, na nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, dito sa verse 14 ng John chapter 10, ang sabi po dito, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. Kapag tayo po ay talagang tupa na nakasama po doon sa kawan ng Diyos, nakikilala po natin ang tinig ni Kristo. Hindi po ni Buddha, hindi po ni Allah, kundi ni Kristo. Yun po yung problema sa panahon natin ngayon ng mga tao. Kunyari si Kristo ang Panginoon nila sa buhay nila, pero gumagamit naman ng ibang Biblia, gumagamit ng mga kung ano-anong mga pahayagan para doon nila ibase yung kanilang pananampalataya. Nagtuturo lang kung ano-ano mga gawa-gawang turo na wala naman sa Biblia. Yun po ba yung kawan ng Diyos? Ang tunay na kawan ng Diyos nakikinig
sa boses ni Kristo. Yun lang po yung pinapakinggan niya. Katulad ng mga tupa na may memorize po nila yung tinig ng pastol nila, ganun din po tayo. Kailangan nating alamin kung ano yung tinig ng Diyos at yung hindi sa Diyos. Kaya mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Baka ibang kulungan o ibang pastol, ibang kawan ang mapasukan po natin. Kailangan po nating bumase doon sa tinig ng Diyos, sa boses ng Diyos, upang sa gayon, tayo po ay hindi maligaw. Pangatlo mga kapatid, dito tayo magtatapos. Kanina, unang tanong, am I lost? Pangalawa, am I found? Pangatlo, ako po ba ay naghahanap? Ako ba ay naghahanap? Are you still looking right now? At kung ikaw ay naghahanap, what are you really looking for? Ano po talaga yung hinahanap mo sa Diyos? Ikaw ba ay naghahanap lang ng comfort? Ikaw ba naghahanap lang ng ayuda ng Panginoon? Kasi may mga tao ganun lang eh. Pag blessing ang pag-uusapan, masaya silang naglilingkod sa Lord. Pero pag wala na yung blessing, nawawala na rin sila sa church. Nawawala na rin sila sa prayer life nila. Nawawala na rin yung devotion nila. Nawawala na po yung kanilang pakikisama sa mga iglesia ng Panginoon. Doon sa kawan ng Panginoon, tumaptalon sila sa bakod at naghahanap ng sarili nila ng mga daan. Ganun po ba tayong uri ng tupa? Kasi po kung ganun, pag tayo lumabas po doon sa kawan ng Diyos, nagbabago po tayo, nagiging kambing. Yung tupa po na yun, nagkakasungay. At wag na akong mangyari po sa atin yun. What did you find so far sa buhay mo? Ano po yung nakita na natin sa buhay natin? At yung nakita natin na yun, did you really understand the things that you already find or that you already found? Naintindihan niyo po ba yun? Ito po ba ay nakabase sa salita ng Diyos? Ito po ba ay pinaniniwalaan natin? O ito po ba ay pinaninindigan natin? Yung mga nababasa natin sa Biblia na katotohanan ng Diyos, yung mga salita ni Kristo, binabasa lang ba natin? O talagang naghahanap tayo? Kasi po ang tunay na naghahanap, nagtatanong, humihingi, kumakatok. Hindi po nagtatapos doon sa pagbabasa lang. Hindi po doon nagtatapos sa pakikinig lang. Kundi talagang hinuhukay po natin yung katotohanan ng Diyos. Kaya nga po kung tayo, mga Kristiyano, ayaw nating maligaw ng landas, ayaw nating mahiwalay kay Kristo, matuto po tayong magpatuloy, humanap sa ating Panginoon. Hindi po hindi natatapos po yun. Habang nandito po tayo sa lupa, lagi po nating hinahanap ng Diyos. Kasi po yun yung gusto ng Panginoon eh. Sabi po rito sa Jeremias na Kapitulo 29, talatang 12 hanggang 13. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo, at inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Para po pala natin mahanap ang Panginoon sa buhay natin, at patuloy nating mahanap siya, kailangan po buong puso natin siyang hinahanap, hindi kalahati. Yung iba kasi pag naghahanap parang hindi naman seryoso, kaya hindi talaga sila nakakahanap sa Lord. Pero po, kung gusto nating makilala ang Diyos, maging malalim tayo sa Diyos, maging matibay ang pananampalataya natin sa Diyos, hanapin natin siya ng buong puso. Dahil sabi ng Panginoon, pag hinanap niyo ako, mahahanap niyo ako. Hindi naman ang Panginoon nawawala eh. Nandiyan ang Panginoon, malapit sa atin. Hindi naman nagtatago ang Diyos.
katulad ng mga iniisip ng iba. Kaya po, mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Baka akala natin, porke natagpuan na natin si Kristo sa buhay natin, okay na tayo, kampante na tayo. Hindi po dapat ganun. Dapat lagi po tayo naghahanap kay Christ. Uhaw tayo sa salita ni Kristo. Nagugutom po tayo ng mga spiritual bread natin. Itong mga pangangaral ng ating Panginoon, yung mga turo niya. Bakit po? Kasi po, sabi ni Paul kay Timothy, dito po sa ikalawang Timoteo 3:7, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating o nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ito po yung mga tao na basa ng Biblia, pero hindi naman sila natututo, hindi sila nababago. Bakit po? Hindi kasi sila buong puso naghahanap. Hindi po sila buong puso naghahanap kay Christ. Hindi talaga sila seryoso maghanap sa Panginoon. Kaya, ang ginagawa sa kanila ni Satanas, ang sabi po rito sa ikalawang Korinto 4, talatang 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kahit basa ka ng basa ng Biblia, kung hindi mo po sasampalatayanan yung nabasa mo, hindi mo paniniwalaan, hindi mo ikakaisa sa pamuhay, bubulagin tayo po ni Satanas. At hindi na po magwo-work yung Word of God sa buhay natin pag tayo po binulag ni Satanas. Kaya yung mga tao ngayon kunyari naniniwala sa Diyos, pero naniniwala din sa abortion, naniniwala din sa LGBTQ. Sila pa yung mga nagpo-promote ng mga yun. Tapos sinasabi nila, Kristiyano sila. Pero pumapatay ng magulang, pumapatay ng kapatid dahil sa mga mana-mana ng lupa. Handang pumatay ng kaibigan para lang sa mga pusong, sabi nga mga covetous heart. Ano? Yun ba yung pagiging Kristiyano? Kapag ikaw Kristiyano, sinasabi mong Kristiyano ka sa sarili mo, pero handa kang pumatay ng tao, handa kang magnakaw, handa kang mag-cheat ng asawa mo, handa kang manloko ng ibang tao, lasinggero ka, kasi ang mga lasinggero hindi aakyat ng langit yan yung mga manginginom, yung mga drug addict, hindi aakyat ng langit yan pag hindi po sila nagbago sa kanilang mga buhay at pag hindi nila inalis yung ganun mga masasamang gawain. Tapos sasabihin natin Kristiyano tayo. Ang pagiging Kristiyano mga kapatid ay yung mga tao na handang maghanap sa Diyos, willing maghanap sa Diyos, at hindi lang willing, continuously ang ginagawa po nilang paghanap. Kasi darating po ang panahon, ang sabi po rito sa ikalawang Timoteo 4:3-4, pakinggan niyo po ang sinasabi ni Paul. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Hindi na sila makikinig mga kapatid ng mga tamang aral, kundi yung mga tradisyon na, yung mga gawa-gawa ng mga aral gawa-gawa ng mga tao na aral, diba? Yung mga pamahiin. Sabi yung isa, bugot tayo patulot tayo ng dugo ng manok dito sa hinukaya nating lalagyan ng pundasyon para hindi magiba basta-basta. Tingnan mo yan? Kaya yung ibang tao, kung ano-anong ginagawa nagpupugot ng ulo ng manok, tapos papatulo doon sa hinukayan. Yung mga pamahiin natin dyan sa Pilipinas, napakarami. Huwag kang magwawalis ng gabi kasi lalabas daw ang grasya.
Ano pa? Huwag kang maliligo pag Semana Santa o Biyernes Santo. Hindi ko alam kung bakit bawal maligo. O huwag daw magkakaroon ng sugat pag Semana Santa dahil hindi daw po gagaling. Yung mga ganong turo, wala naman sa Bible po yun, mga kapatid. Yung holy water, bakit may holy water? Yung rosaryo, yung pagsaside of the cross, maliwanag, wala naman po sa Biblia. Kasi ginagawa ng paraan para ma-justify ng mga nagtuturo ng ganon. Kunyari, hahanapan ng verse sa Bible, pero wala naman talagang sinasabi ang Panginoon na gawin yung mga bagay na yun o paniwalaan man. Mas pinipili nila, sabi nga ni Paul doon sa binasa natin sa kanila, ihihiwalay nila sa katotohanan ang kanilang mga tenga at ibabaling ang mas paniniwalaan nila yung mga katha-katha. Yun po yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Pero tandaan po natin, itong pinag-aaralan natin ngayon, itong ating tinanggap, ang sabi po rito sa unang Korinto 2, talata ang 12 hanggang 13, ngunit ating tinanggap, ano po yung tinanggap natin? Itong aral na ito. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya sa Biblia, mga kapatid, wala naman itinuro sa atin na ipaliwanag natin ang salita ng Diyos. Basahin, yun ang sabi. Makinig, basahin, unawain. Pero walang inutos sa atin ng Diyos na ipaliwanag ito. Ipaliwanag. Kasi maliwanag naman po yung salita ng Biblia Salita ng Diyos sa Biblia. Kailangan lang po natin unawain at ilapit sa Panginoon. Dahil spiritual po na bagay ito. Spiritual po na bagay ito. Para po ito sa ating espiritu. Hindi po ito parang mga academical book lang na pag nalaman mo na, okay na. Tapon mo na sa tabi ng bahay nyo. Itago mo na sa baol ng bahay nyo. Hindi po ganun. Ang salita ng Panginoon ay buhay, matalas, alimang mga tabak, magkabilang talim na tabak. Ang sabi nga sa Hebreo, ito po ay sumusuot sa mga kasukasuan ng ating laman. Ito po yung mirror ng buhay natin. Dito natin malalaman kung tayo po ay sumusunod, tayo po ay naghahanap, at kung tayo ay kasama doon sa kawan ng Diyos. Mga kapatid, bilang sa pagtatapos natin, gusto ko pong i-recite sa inyo. Ito pong aklat ng awit sa 23. Lagi po natin itong nire-recite nang tayo po ay nag-aaral pa. Ang sabi po sa Tagalog, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Mga kapatid, pagpalain po tayo sa mensahe na napakinggan po natin sa oras po nito.
Maraming salamat po sa oras nyo na binigay, sa pakikinig at pagsubaybay po ng mga talinghaga ng ating Panginoon. Muli, ingatan po tayo ng Panginoon, gabayan po tayo, at kung lulubin ng Diyos, magkita-kita po tayo muli sa susunod po na linggo. God bless po sa lahat, at ang kapayapaan po ng Diyos ang sumating lahat.